Pastor Aris, puwede po ba gawan mo 'yan ng storya in Tagalog para po ay maintindihan ng maayos, please? Sige po, isa-summarize ko na lang siya in Tagalog. So sa mga hindi pa po nakapanood, siya si Queen, yung in-upload ko last time. Siya po ay nag-testify na napunta po siya sa heaven and hell. Base po sa kanyang testimony, namatay na daw po siya that time. Natutulog lang siya nun, pero hindi niya alam na matay na pala siya kasi nakita niya yung katawan at kaluluwa niya na humiwalay. At nakita niya ang Panginoon, dinala siya sa impyerno. Sabi sa kanya ng Diyos, Queen, etong impyerno na 'to ay napakadilim. At yung apoy na nandiyan ay mas mainit 20,000 times sa init ng apoy dito sa lupa. Dahil punong-puno daw yun ng brimstone o hindi namamatay na apoy. Habang nagkukuwento, umiiyak siya kasi na-realize niya na sa maraming taon, nagkakasala daw siya sa Panginoon. Kasi yung binigay daw sa kanya ng Diyos na kagandahan at katalinuhan ay nagagamit niya para magkasala sa Panginoon. Bago kasi siya makakilala ng lubusan sa Panginoon ay gusto niya talaga maging movie star, maging superstar, maging artista. Payat siya dati. Pero ang buhay niya na yon, yung kagandahan nga niya na sinabi ko is ginagamit niya para magkasala sa Panginoon. Kaya ang araw-araw pala ay nag-iinom siya, tapos naninigarilyo, alak, lahat. Tapos sabi niya do'n, 7 daw yung boyfriends niya, talagang may problema daw talaga siya sa lalaki kasi marami siyang lalaki every night. So nakikipagtalik siya. Kaya labis yung pagpapasalamat niya sa Panginoon kasi binuhay pa siya. Alam mo ba, ilang beses siyang nagpakamatay. 10 times siyang nagpakamatay, nag-suicide siya. Uminom daw siya ng sabon, pero hindi pa rin siya namatay. At tinapat niya pa daw yung barel sa kanyang bibig para lang mag-suicide. Kaya gano'n na lang labis na iyak at papasalamat niya sa Panginoon kasi tignan mo na lang, gusto niyang patayin yung sarili niya pero hindi hinayaan ng Diyos. Kasi kung namatay siya that time, hindi na daw dapat siya ini-interview at nandun na daw siya tino-torment sa impyerno ngayon. Nagkwento pa siya na yung both parents niya is ministers. So, lagi daw siyang pinapanalangin. Pero siya, nagdo-double life and nagko-compromise. Binigyan daw siya ng Lord ng mga gifts and signs and wonders. Nakita daw siya ng mga angel talaga and tinuturuan daw siya ng Diyos about demons. Pero she lives a double life. At isang araw, kinausap daw siya ng Lord na sabi niyang Panginoon sa kanya, maglingkod ka sa akin. Kasi kapag hindi, gagamitin pa din kita. Pero kahit mapunta ka sa impyerno, gagamitin pa din kita. Maliligtas mo ang iba, pero ikaw, mapupunta ka sa impyerno kasi patuloy kang gumagawa sa akin ng kasalanan. Kaya ganun siya kinahabagan ng Diyos at gusto niya talagang i-share tong testimony na to. Gusto din niya na maintindihan ng lahat ng manonood ng testimony niya o ng interview na totoo ang impyerno at seryoso ang mapupunta sa impyerno. Sabi niya, ang impyerno daw, hindi mo na mararanasan na uminom ulit ng tubig. Hindi ka na makakakain at hindi ka na ulit makakatulog. Hindi ka na makakausap ng kahit na sino. Base daw yung sa kasalanan mo ang parusa na mangyayari sa'yo. Imaginein mo daw yung napaso ka sa daliri, tapos buong katawan daw yung nasusunog sa'yo. Walang katapusan na kaparusahan at sinusunog ka araw-araw. Kaya ganun daw kaseryoso ang impyerno. At yung pinaka-turning point niya is, isang beses daw ay gusto niya talaga ulit magpakamatay at lalaslasin niya na kumuha daw siya ng kutsilyo at maglalaslas na daw siya. Pero may narinig siyang boses. Sabi sa kanya, Queen, hell is a place of unimaginable torment. Queen, God loves you. Peace, be still.
After daw niya na marinig yung boses na yon, sobra daw siyang umiyak sa Panginoon at nilaglag niya yung kutsilyo. Dahil sa kabila daw ng lahat ng kasalanan niya, pinatawad pa din siya ng Panginoong Jesus. Sabi pa niya kung sino ang pinatawad ng sobra ay ang magmamahal sa Diyos ng sobra. Kaya ipinapanalangin niya na lahat ng makakanood ng testimony niya ay magsisi at talikuran ng kasalanan. Dahil totoo ang impyerno. Hindi ka daw pwedeng mabuhay sa kasalanan habang naglilingkod ka sa Diyos. Hindi ka pwede daw sumamba sa Diyos-Diyosan, sa devil or sa halimaw. Hindi ka pwedeng mamuhay sa fornication or sa homosexual lifestyle. Or sinasaktan mo yung asawa mo, may galit ka, may puot ka sa kapwa mo. At hindi ka pwedeng mag-preach pero namumuhay ka sa kasalanan. Because without holiness, no one can see God. Dagdag pa niya, wala daw ibang daan papunta sa Ama o sa langit kung hindi si Jesus lang. Hindi daw si Buddha, Muhammad, or si Santa. Only Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Yan po ang buod ng part 1. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood nito, alam ko hindi to aksidente. Mahal na mahal ka ni Jesus. Talikuran mo ang kasalanan, pagsisihan mo ang kasalanan, at bumalik ka sa Diyos. God bless you.